Finding Kenneth. Ito ang pinagkakaabalahan ng mga fans ni Catherine Bernardo matapos itong isiwalat ang pangalan ng kanyang kauna-unahang crush. At nang mahanap nila ito, napag-alamang ang buong pangalan nito ay Kenneth Hizon. Welcome to Showbiz News. Kung interesado ka sa ganitong balita, huwag po kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Sa episode ng Pilipinas Got Talent noong April 6, 2025, ibinunyag ng mga horado na sina Catherine, Tony Pangilinan, Eugene Domingo at Freddie M. Garcia o FMG, pati na rin ng mga hosts na sina America Tiveros at Robbie Domingo kung sino ang kanilang naging unang crush. Ibinahagi ina Eugene, Melay at FMG na kapitbahay nila kanilang unang crush noong sila'y bata pa. Samantala, inamin ni Robbie na kanyang unang crush ay actress si Shaina Magdayaw, habang si Donnie naman ay humanga noon kay Natalie Portman, isang American actress. Dahil si Catherine ang tanungin, inamin niya kanyang unang crush ay isang non-showbiz guy. Ayon sa kanya, nagka-crush siya daw na sa grade 2 pa lamang at nakatira pa sa Cabanatuan City. Ikinuwento rin ni Catherine na mestizo ito. Gayunpaman, hanggang paghanga lamang ang naramdaman ni Catherine para sa naturang lalaki dahil hindi raw ito kailanman nakaalam na may gusto sa kanya ang aktres. Anya, kapag may crush siya, ay mas lalo niya itong hindi kinakausap. Kahit isabit pa raw siya, ay hindi talaga niya aaminin kung sino ang crush niya. Sa puntong ito, pinilit siya ni Melanie na ibunyag ang pangalan ng kanyang unang crush. Hindi na dalawang isip si Catherine at buong ngiti niya sinabi, "Okay, ang name niya ay Kenneth." Mabilis na pinag-usapan online ang pag-amin nito ni Catherine. Sa X, mapapansin na kanya-kanya ng paghahanap ang netizens sa Kenneth na sinasabi ni Catherine dati nitong crush. Matapos ang paghahanap sa first crush ni Catherine, kaya na inaasahan, mabilis nila itong natuntun. Si Kenneth Edward Hizon ay pinanganak noong March 16, 1995. Sa kasalukuyan siya ay 30 years old, kaya mas matanda siya ng isang taon ni Catherine na isinilang noong 1996. Tulad ng ibinunyag ni Catherine sa ngayon, ay viral na episode ng Pilipinas Got Talent, magkakilala na sila ni Kenneth noon pa man nang sila ay nasa elementarya. Pareho silang nag-aral sa Flower Lane Montessori Children's House, isang pribadong paaralan sa Cabanatuan, Nueva Ecija, ang lugar kung saan nilang mula pamilya ni Catherine. Sa parehong paaralan, nagsimula ang kwento ng paghala ni Catherine sa kanyang unang crush na si Kenneth, kahit hindi ito kailanman naging aware sa nararamdaman ng aktres para sa kanya noon. Unang kumuha si Kenneth ng kurso Medical Technology bago niya pinagpatuloy ang pag-aaral ng medisina sa Far Eastern University. Matapos ang ilang taon na pagsusumikap at pag-aaral, noong 2024 ay opisyal na siya naging isang lisensyadong doktor. Sa kasalukuyan, naglilingkod siya bilang physician sa ilang ospital sa kanyang bayan sa Cabanatuan. Isa itong patunay na kanyang dedikasyon sa propesyon at sa pagbibigay serbisyo sa kanyang komunidad. May sarili ring mga talento si Kenneth na karapat-dapat ipagmalaki. Noong high school pa lang siya, isa siyang proud na miyembro ng dance troupe na kanilang paaralan, kung saan ay pinakita niya kanyang galing sa pagsasayaw. Sa kolehiyo, hindi rin nagpahuli si Kenneth at sumali sa mga dance competition bilang bahagi ng dance crew na kanilang departamento. Si Kenneth ay namumuhay ng isang active lifestyle, regular na nag-ehersisyo sa gym at paminsang nilalaro ng table tennis para sa kanyang health and wellness. Bukod sa physical activities, aktibo rin siya sa mga kaganapan sa kanyang paaralan. Isa siya sa mga kalahok ng FEU's palarong medisina kung saan ipinakita niya kanyang team spirit at kakayahan. Ito nagdetalye na matagal ang hinihintay ng marami. Ayon sa mga kaibigan ni Kenneth, kasalukuyan siyang walang karelasyon. Kaya para sa mga tahimik na umaasa na magkatuluyan sila ni Catherine, mukhang hindi malayong mangyari ito. Dahil sa status ni Kenneth at sa kanilang mga nakaraan, marami nag-iisip na may posibilidad na isang full circle moment sa pagitan nila. Lalo na kanilang kwento ay muling nabuhay sa publiko. Kung ito nga ay mangyayari, tiyak na magiging isang makulay at nakakatawang kabanata sa kanilang buhay.